sinungalingan! Hindi ako Pangulo. How can I be the mastermind? Gamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa. These are my boys, 1006 Band. Hello sa aking mga audience wherever in the Philippines, baby! This is Attorney Harold Resby Show, and this is Respa! Boys, wait, cut, boys. Alright, napakalamig ng panahon ngayon, boys. Parang ang sarap ng may kayakap. Namimiss ko tuloy ang aking mga kababayan sa Isabela. At alam ko po sa inyo ngayon na sa mga nalalamig at walang makasama, ito po, kakantahan ko po kayo, bibigyan ko po kayo ng awitin mula sa aking probinsya. Isa po itong Ilocanong kantahin para po sa aking mga iniibig na mga Ilocano. Ito po ay para sa inyo. Pamulinawin, pusok indeng aman, tuy umasasog, agrayo'y tasadyam, panunutem man, di ka pagintutungan, tuy agayat, agrayo'y tasadyam, isem tidiak kalipatan, tamasudi unay, anagan nuray, sa dintiayan, lugar sa dinuman, nawawagan na diag sarday, tanagan mo kasambitan. Uy, agayat, agrayo ita sa diyam, numalakip ka, pusok mabang aran. Alright. Pilipinas, magandang araw po! Ito po ulit si Attorney Harold Resby Show. Mga Karesbackers, kumusta po kayo dyan? Excited na po ba kayong pag-usapan natin ngayong linggong ito ang impeachment ni VP Sara Duterte? Marami po sa kanila ang gustong maliwanagan tungkol sa impeachment trial dahil nakakalito po. At isa pong pag-uusapan pa natin ay ang maraming bagyo, ang maraming ulan, ang maraming pagbaha ng dahil sa flood control scandal na yan. Abangan po ninyo dito sa Resback kasama si Attorney Harold Resby Show. Kaya mga Resbackers, sumanda po kayo dito sa Resback! Alright! Magandang gabi mga Karesbackers! Ngayong linggo na ito po ay pag-uusapan natin ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. At alam ko po sa inyo na maraming mga katanungan ang inyong nararamdaman at ang inyong nasa isipan ay hindi po naliliwanagan. Hindi po kayo nakakaintindi ng masyado tungkol sa ating impeachment trial. So, basahin po natin ito. Sino po sa inyo ang nanonood sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ito po, meron pong mga Karesbacker natin kasama mula sa Luzon, isang kasama nating Ilocanong Karesbacker, meron po siyang tanong. Attorney, dalang ko mang idamag ko, no, mabalin panggap na ito'y mapasamak na, impeachment ni, ito yung impeachment, siyempre, subsubay-bay ang mimat da ito'y, Attorney, kaya mimat ko mga maaman, no, adaba, liwanag na pala da ito'y, nga maururay iti sambayan ng Pilipino, tsaka sa buong mundo. Kaya nga, lalong-lalo na po sa flood control na nangyayari ngayon. Lori Jane, hello baby! Ano po ang bayan ninyo, Lori Jane? Taga saan bayan Lawag po kayo? po. Wow, Lawag! Lawag, Ilocos Norte! Alam niyo po ba na lahat ng mga ng mga respisyo ay mula sa Ilocos Norte? Marami pong respisyo sa Isabela, meron pong mga respisyo rin sa Mindanao, pero lahat po kami ay galing sa Ilocos Norte. Alam niyo po ba yun? Meron po kayong kilalang attorney respisyo din dyan. Kamag-anak po namin yan. Alright.
Kumusta po kayo dyan sa Ilocos Norte, Madam Lori Jane? Ayos naman po ang pero tulad na po ng nasabi natin na sa flood control, marami pong bagyong dumarating at marami po tayong mga kababayan na nagsasuffer po sa mga flood. Si Lori Jane po, siya po ay isang Ilocano mula sa Lawag. Siya po ay nagtatanong tungkol sa ating impeachment trial. At sinasabi po niya na ano po kayang mangyayari sa ating flood control investigations ngayong lahat po ng panahon ng Senate ay nasa impeachment trial na po. Lumabas po ang balita na sabi po ni Erwin Tulfo ng investigasyon na lang daw po sa flood control ay mapupunta na lamang sa ombudsman at hindi na ito tatalakayin ng Blue Ribbon Committee at magsasampa na lang po daw sila ng kaso. Yun po ang kanilang gagawin. So makikita po ninyo na ang Senate po, it looks like na magfo-focus na lang po sila sa impeachment trial. Nasa pangalawang article pa lang po tayo ng impeachment trial natin ngayon. Mukhang magtatagal po hanggang December. At kapag sobrang tagal nila, ay magtatagal din ito hanggang next year. At pagdating po sa Senate at pagdating sa Blue Ribbon Committee, ay mukhang wala po tayong maasahan na investigasyon sa kanila. Pero po, noong SONA po, sinabi po ni BBM ay magsasampa siya ng kaso sa mga nagnakaw ng pera ng ating taong bayan tungkol sa flood control. Pero kung ibig sabihin po nito ay merong mga magagawang mga paraan o proyekto para solusyonan ang mga pagbaha sa inyong lugar dyan sa Lawag, Ilocos Norte, hindi ko po alam. Dahil po ang nakafocus daw po ngayon si BBM sa pagsampa ng kaso ng mga nagnakaw ng pera doon sa flood control na dapat na nila'y ginawa na noong unang panahon pa lamang. Kaya Lori Jane, sorry ka na lamang, yung mga nararamdaman mong pagbaha sa inyong lugar ngayon dyan sa Ilocos Norte, it looks like magpapatuloy pa rin yan. Abangan mo na lang ang kanilang ginagawa ng pagsampa ng kaso ng mga nagnakaw ng pera ng ating mga flood control projects dito sa ating bansa. Alright. Pakinggan naman natin itong ating resbacker mula sa Cebu, si Benji Mutia. Dudong, kumusta dong? Attorney, mayong hapon sa tanang naminaw sa iyong programa. Benji Mutia, Karkar Cebu, Attorney. Maayong hapon, Benji. Ano ang katanungan mo, Benji? Tanong ko lang, Attorney, ano ba talaga ang gusto niyong patunayan sa impeachment? Accountable ba talaga ang pangalawang Pangulo sa mga isyong ibilabato sa kanya? Alright, ito po ang gusto nilang patunayan sa impeachment para po maliwanagan kayong lahat. Ang gusto po nilang sabihin ay kailangan daw po sanang mag-liquidate ang Office of the Vice President ng kanilang paggastos ng confidential funds. At nakalagay daw po kasi sa batas na kapag hindi na-liquidate ay yung taong accountable ay presumably na ninakaw yung pera. Pero mamaya po talakayin natin kung ano talaga ang sinasabi ng batas tungkol diyan. Kapag hindi ka ba humawak ng pera, dapat bang ikaw ang panagutin o panagutin lang natin ang humahawak ng pera? Malalaman po natin yan, i-discuss po natin yan mamaya extensively. Abangan mo, Benji, alright? Salamat, Attorney. Alright. Tawagin naman natin itong ating resbacker na si Pipito Artianza. Pepito! Attorney, ang tanong ko po ay sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa ating bansa na mga hearing sa Senado maging sa Kongreso, ang mga pinag-uusapan nila ay ukol sa mga batas na ipinairal sa ating bansa. Alam natin na may mga twisting na at pagbinding bend the law. Wala bang kapangyarihan ng Supreme Court nito para makialam na upang makorek sila na mali na sila sa kanilang ginagawa? Alright, may kapangyarihan po ang Supreme Court. Kabayan, kaso nga lang po marami na po tayong isinampa sa Supreme Court. Marami na rin pong hindi nila dinedecide. Medyo matagal po mag-decide ang Supreme Court. Tama po ang inyong sinasabi na dapat humakbang na po ang Supreme Court kapag nagsampa tayo ng kaso sa kanila at sana po bilis-bilisan nila ang kanilang ginagawa. Pero wag po kayong mag-alala, marami po ang nagpe-petition, hindi lang po nababalitaan dahil po wala rin ginagawa ang Supreme Court. Alright? Salamat, Attorney. Okay, maraming salamat po sa ating mga karesbackers na nagtanong tungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ilang linggo na po ang nagdaan. At napakinggan na rin po natin ang mga maraming witness. Napakinggan na rin po natin ang mga spiel ng ating mga prosecution at mga cross-examination ng ating defense. Ano ba ang gusto nilang palabasin dito sa ating latest na hearings dyan sa impeachment trial sa Senado? Para po maliwanagan kayong lahat, ito po ang gusto nilang mangyari. Nakabatay po iyan sa circular ng Commission on Audit. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi ng kanilang panghuling witness na si Attorney Uamil. Yun po ang kanyang sinasabi dahil daw po, hindi daw po sila nag-liquidate ng confidential funds.
Dahil daw po, noong panahon ni VP Sara Duterte bilang Vice President ngayon po, at nung panahon na siya ay Secretary ng DepEd, meron pong mga daang milyon na inilabas na pera para sa kanilang Special Disbursing Officer. At syempre po, kapag naglabas ng pera, kailangan pong i-liquidate yung inilabas ng pera. At sinabi po niya na kapag hindi na-liquidate, ay ang mananagot daw po ay ang head of agency na si VP Sara Duterte dahil yun daw po ang isinaad ng batas. Alright, sige po sir. Tingnan po natin ang basehan na kanyang ginagamit, yung circular ng Commission on Audit. Ang kanya pong tinutukoy ay ito pong 8.3 ng circular mula sa Commission on Audit at ito po ang sinasabi, naka-flash po sa inyong screen itong provision na ito. Sabi po, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by and duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Alright! Kapag hindi daw po nag-liquidate yung accounting officer, ang presumption daw po ng batas ay ibinulsa ng accountable officer ang salaping iyon. So, ibinulsa po ba ni VP Sara Duterte yung confidential funds? Yun po ang sinasabi ni Atty. Wamil. Pero po, tingnan po natin, accountable officer po ba si VP Sara Duterte? Dito po sa parehong circular na ito, nakadefine po ang accountable officer. Tingnan po natin sa taas. Ito po, accountable officer refers to every officer of the government whose duties permit or require the possession or custody of government funds and property and who shall be accountable therefore and for the safekeeping thereof in conformity with laws and regulations. Ibig sabihin po, in Tagalog po, kung sino man po ang may kakayahang humawak ng pera or binibigyang pahintulot na humawak ng pera ng ahensya na iyon, yun po ang accountable officer. At nakalagay po dito sa parehong circular ng accountable officer na iyon ay ang siyang Special Disbursing Officer. Tingnan po natin ang definition ng Special Disbursing Officer dito sa circular. Ito po ang sinasabi. Ang Special Disbursing Officer I refers to the head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of funds so received and accountable therefore. So yung accountable officer po ay yung head of agency or yung Special Disbursement Officer kapag merong itinalaga yung ahensya. Doon po, sa ahensya ni VP Sara Duterte noon sa DepEd at doon sa Office of the Vice President, meron po bang itinalaga na Special Disbursing Officer? Meron po. So, ang accountable officer po ay yung Special Disbursing Officer. Hindi po siya yung head of agency kasi ang nakalagay po sa batas ay or, hindi po and. Kapag and po, kapag nakalagay Head of Agency and Special Disbursing Officer, ang ibig sabihin po niyan, pwede silang managot pareho, sabay, all at the same time. Pero kapag or po, it's either the Head of Agency or the Special Disbursing Officer. Kapag meron na pong nakatalaga na Special Disbursing Officer, ang accountable officer na po ay yung Special Disbursing Officer. Kaya Mr. Wamil, witness, Attorney Wamil, alam ko, isa kang CPA lawyer, ang interpretation mo po na sinasabi mo ng accountable officer dito sa confidential funds ay si VP Sara Duterte ay mali po ang inyong pagkakaintindi sa batas. Dahil po meron na po siyang naitalagang Special Disbursing Officer, ang accountable officer po ay yung Special Disbursing Officer na yon. So yung presumption na ninakaw yung pera ay hindi para kay VP Sara Duterte, kundi para diyan sa Special Disbursing Officer na iyan. Tanong lagi ng bayan, sino ba talaga ang dapat managot? At sino ang dapat mabulok sa kulungan? Diyan lang muna kayo, re-rest back tayo ulit mamaya. Break muna tayo, baby! Napag-usapan sa pagpupulong ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla, Senate President Win Gatchalian, maging si Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na ipapasa na lahat ang investigasyon na may kinalaman sa flood control projects sa Ombudsman. Ayon kay Senator Tulfo, hindi na raw ito didinggin sa Blue Ribbon Committee dahil baka mapurnada pa ang investigasyon. Ito-turn over na ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng pinag-uusapan sa kanilang pagdinig sa Ombudsman, pero kailangan pa raw itong isang guni sa lahat ng mga senador. Samantala,
inaasahan na raw ni Senator Erwin Tulfo na babaliktad sa kanilang testimonya ang mga Maleta Boys. 4 sa 18 dating security aid ni former Appropriations Chair Zaldico ang nagrecant na ng kanilang testimonya. Ayon kay Tulfo, nakonsensya ang 4 dahil nakita nila na marami silang kinahaharap na demanda. Wow, boys! Boys, 18 Marines, nagkakasama tayo dun sa rally Nagkakasama tayo dun sa hearing Akala ko ba magkakasama tayo hanggang uli? Kinasuhan lang kayo, bumigay na kayo. Pero naiintindihan po natin yan. Pero si Atty. Harold Respicio kapag nagsasalita po kahit kinakasuhan, hindi po ako sumusuko. Pero po naiintindihan natin ang mga kasama natin sa 18 Marines dahil marami po sa kanila ay kinasuhan. Si Mr. Levy Baligod na kanilang abogado rin ay may kaso. Kaya po kapag ang 4 sa kanila ay gustong baliktad dahil hindi nila kayang magbayad ng abogado at ang mga gastusin para mag-attend ng mga hearing, nagigets ko po kayo dahil ako din po, ang dami ko na rin pong gastusin dahil dyan. Yan po ang price to pay, sabi nga nila, para sa kalayaan ng ating bansa. Pero hindi bale, meron pa rin po tayong 14 na mga kasama. Ngayon po, sa sinasabi po ni Senator Erwin Tulfo na hindi na sila gagawa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee, sayang po. Yan ba ang plano nyo after all, Senator Erwin Tulfo? Dahil po, nung panahon ni Senator Marcoleta, nagkaroon po ng investigasyon tungkol dyan sa Blue Ribbon Committee. Siya po ang namumuno at nagkaroon po ng interes ang taong bayan. Yung mga nagtanong po kanina sa akin dito sa ating show, although curious sila sa nangyayari sa impeachment, mas interesado po sila sa nangyayari sa flood control dahil tag-ulan na po. Yung nagtanong po kanina mula sa Ilocos Norte, babahain na po ulit sa kanila, sa kanilang bayan. At doon din po sa aming bayan, sa Reyna Mercedes, Isabela, 2 ilog po dyan. Parati po kaming binabaha. Kailan po mananagot ang mga nagkasala at nagnakaw ng pera ng taong bayan pagdating sa mga flood control projects na yan? Doon po mismo sa aming bayan, dumadaan po dyan ang Cagayan River, dyan sa Cagayan Valley, mga Ilocano po dyan. Dumadaan ang Cagayan River, dumadaan ang Magat River, marami pong flood control project dyan. Tignan po ninyo yung General Appropriations Act. Hundreds of millions, baka umaabot pa po ang billions ang nakalaan na pera doon sa aming bayan lamang para sa flood control project. At ang aming council sa Reyna Mercedes Isabela ay nagkaroon na rin po ng investigasyon tungkol dyan dahil napakasipag namin dyan sa Reyna Mercedes Isabela at sinabayan namin yung flood control investigation noon ng Senate at natagpuan po namin na 5 ang mga pumalya na flood control projects dyan sa bayan ng Reyna Mercedes at hindi pa po yan kasama ang mga flood control projects na nangyari sa ibang bayan ng Isabela at ganoon din po sa Pilipinas. Kung maalala po ninyo sa mga nangyaring investigasyon sa flood control doon sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta noon, ang mga na-highlight lamang ay yung mga galing sa Bulacan. Pero po, meron pong nangyayari dyan sa Ilocos din. Tanungin po ninyo si Governor Tabit Singson, meron po siyang mga post tungkol dyan. At ganoon din po, given the context po, bibigyan ko po kayo ng context mula sa aming bayan, napakarami din po. Ngayon po, ang tanong dyan, ako po mismo, na kapag hindi po kami nag-imbestiga sa aming council at hindi pa namin ito ipinahayag sa publiko, malalaman po kaya ng publiko ang mga iba't ibang flood control projects pa na hindi natutupad. It begs the question po, since yung mga project lamang na inihaharap natin sa Blue Ribbon Committee na nangyari noon ay mostly galing lamang sa Bulacan, bakit hindi po natin itanong yung mga flood control projects na hindi natupad at naging ghost na mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas? Kaya meron pong rason para po ipagpatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing doon sa Senate para po madiscover natin ang buong breadth ng scandal na ito pagdating sa flood control projects. Pero tandaan po natin, ang jurisdiction po ng pag-iimbestiga ng flood control projects ay hindi lamang po sa Ombudsman. Marami po tayong mga instruments sa ating konstitusyon at mga batas na binibigyan po ng kakayahan na mag-imbestiga na mga ganitong klaseng iskandal. Hindi po ibig sabihin na tinake up ng isang agency ay dapat hindi napakialaman ng isang agency. Tandaan po natin, sa ating saligang batas, ang ombudsman po, ang role po niyan ay mag-prosecute ng mga nagkakasala sa ating bansa na mga public officials, particularly kung gusto po niyang mag-imbestiga at gusto silang ipakulong at i-prosecute criminally, okay po, ombudsman, go ahead. Pero it doesn't change the fact na mawawalan po ng kapangyarihan ang ating Senate na mag-inquire ng mga information para matulungan po silang gumawa ng batas.
at kasama po sa ating paggawa ng batas ay yung maayos na pag-appropriate ng ating budget, maayos na pagbid ng ating budget, maayos na pagpapatupad ng ating budget at maayos na paghabol sa mga nagnanakaw ng ating budget. Kaya meron pong dahilan para ipagpatuloy ang ating flood control investigations doon sa Senate. Ngayon po, parang namamatay na po ang investigasyon dito sa flood control projects. At ang naririnig po natin na istorya ngayon, lalo na po sa SONA ni BBM, ang sinasabi po niya ay ipapakulong po natin, malapit na po na ipapakulong na natin ang lahat ng nagnakaw ng pera ng taong bayan pagdating sa flood control project na iyan. Alright sir, gawin nyo na po. Pero po, balikan po natin ito mula sa umpisa. Naalala nyo po ba yung mga nakaraang SONA ni BBM? Naalala nyo po ba kung saan binanggit niya na kasama sa kanyang mga successful na projects ay mga flood control projects? Naalala niyo po ba? Panoorin po ninyo ito. Ayan po, pagkatapos po ng SONA na yan na ginawa ni BBM, dyan na po lumabas yung mga iskandalo pagdating sa flood control dahil nagkabaha-baha na po tayo dito sa Metro Manila. At bilib na bilib po ako noon kay Vico Soto dahil siya po yung unang nagsalita noon dahil ang kalaban niya sa politika na malaking kontraktor pagdating sa flood control, siya yung kanyang itunuturo. Kaya nagkaroon tuloy ang interest ng taong bayan pagdating sa flood control projects. Dahil sikat na sikat si Mr. Vico Soto, kaya naumpisahan yung flood control projects investigations dyan sa ating Senate. At yan po ay pinangungunahan noon ni Senator Marcoleta at lahat ng mata ng Pilipinas ay nakaantabay po noon dyan sa flood control project na iyan. At lahat po ay mukhang mahuhuli na at lahat po ay nailalabas na po. Lumalabas po ang napakaraming mga flood control projects na hindi po nagawa, na hindi po kompleto ang pagkakagawa o kaya naman ay hindi na ginawa at all at ninakaw na lang straight ang pera. Ngayon po, tingnan po natin ang nangyari pagkatapos niyan. Dahil po sa malaking balita na lumabas pagdating sa flood control scandal, nagising po ang damdamin ng taong bayan at sila po ay nag-clamor ng pananagutan mula sa ating mga public officials. Kaya po napilitang tumakbo si Zaldico. At criticize po natin si Zaldico noon. Ang itinuturo po nila na may kasalanan noon ay si Zaldico. Ipinakita natin ang kanyang marangyang buhay at ipinakita rin po natin yung kanyang napakaraming mga bodyguards. Pero po pagkatapos, tumakas ni Zaldico dahil po sa nangyayaring pagpapahiya sa kanya at pagtuturo sa kanya ng taong bayan, pagpilori sa kanya ng taong bayan, napilitan po siyang lumabas sa Pilipinas. At dahil patuloy pa rin po ang pagtuturo sa kanya bilang ulo daw ng flood control scandal, ang kanya pong ginawa ay naglabas po siya ng kanyang video mula sa ibang bansa. At kanyang sinasabi na ang may kasalanan dito ay, sabi niya, ang executive department. Hindi po niya itinatanggi ang lahat ng natuklasan ng Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta. Hindi po niya itinatanggi na daan-daan o libong-libong mga flood control project ang hindi nagawa. Hindi po niya itinatanggi na ang dahilan ng patuloy na pagbaha sa ating bayan ay dahil sa mga palpak na flood control projects na iyan. At hindi rin po niya itinatanggi na marami siyang nahawakan at na-distribute na pera. Pero po, meron po siyang itinuturong tao at that time. At hulaan nyo na lang po kung sino ang kanyang itinuturong tao. At dyan na po nagsimula ang pagbagsak ng mga taong sangkot dito sa flood control project. Dahil yan na po ang panahon kung kailan sumigaw na ang taong bayan na ipakulong na silang lahat. At kung mapapansin nyo po, dyan na rin po ako nagsimula na nagsalita dyan sa flood control project na yan. Dahil po napapansin na po namin na iniipit na po nila ang lahat ng nagsasalita patungkol sa flood control. Naalala nyo po si Sergeant Gutesa noon. Nagsalita po si Sergeant Gutesa about sa flood control. Pero po may lumabas na video na iniipit siya
at napilitan rin siyang mag-recant ng kanyang testimony dahil nga dinetain siya sa kampo ng militar at iniipit ang kanyang pamilya. So ganun po ang nangyari, marami po ang naipit na mga tao. Siyempre po, nagrally po ang taong bayan, kasama po ako sa mga nagrarally na iyan, at marami rin po sa mga kasamahan ni Senator Marcoleta na ayaw nang ipagpatuloy ang flood control project investigation doon sa Senate dahil po ang dami pong nadadamay. Dahil nadadamay po ang buong gobyerno ng Pilipinas, nadadamay ang napakaraming senador, nadadamay ang napakaraming congressman. Kasama na rin po yung mga prosecutor dyan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayon. Nadadamay na po, pati po ang presidente ng Pilipinas. Kaya sabi nila, Senator Marcoleta, please, keep quiet! Keep quiet! Tama na muna, wag muna kayong magsalita. Pero po ang taong bayan, hindi mo po mapapatahimik yung mga yan. Kaya patuloy po kaming nagrarally, ayaw po naming sumuko. Inalabas po namin lahat ng ebidensya kahit hindi sila magpatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing noon patungkol sa flood control. Patuloy po kaming nag-iingay diyan sa social media. Kaya yung sinasabi nila noon na nagdi-deliver ng pera mula kay Zaldico ay inilabas po namin yung 18 Marines. Noon po, naniniwala tayo na si Zaldico ang may kasalanan, yung kanyang mga bodyguard ang may kasalanan. Ngayong nagsalita na po ang kanilang mga bodyguard, yan na po ang kumpirmasyon sa sinasabi ni Zaldico. At lumabas na rin po ang pahayag ni Romualdez. At ang itinuturo niya pa rin po ay ang iisang tao. At ang taong yon ay ang executive pa rin. Pero mahirap po kasing sabihin ang pangalan ng taong iyon dahil mahilig po silang magsampat ng kaso. Pero po kung malaman ninyo kung kanino nakavest ang executive power, basahin niyo lang po ang ating konstitusyon. Ang executive power ay nakavest sa iisang tao lamang. At yan ay blank ng Pilipinas. So ganoon po. Ang nangyari na po ngayon, since ayaw na nilang ipagpatuloy doon sa ating Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon patungkol sa flood control, ngayon po ang ginagawa nila ay rineresbakan nila tayo. Siyempre po, kapag merong nakita tayong katiwalaan, hindi po ba dapat tapusin natin ito hanggat managot lahat? Hindi po ba dapat ipagpatuloy natin ng investigasyon at magrally po tayo para hanggang gumawa ng hakbang ang ating gobyerno para mapanagot lahat? Ngayon po, ano po ang ginagawa ng gobyerno? Ano po ang ginagawa ng gobyerno? Imbes na magsampa ng kaso, ay kinakasuhan po nila at ipinapakulong. Sino po ang mga napakulong? Ang pasimuno ng investigasyon ng flood control project, ng flood control scandal, na si Senator Marcoleta. Nasa kulungan na po siya ngayon. Siya po ay pinapatahimik. Sino pa po ang pinakulong? Si Mike Defensor, dahil siya po ang nagbibigay ng suporta. Kapag sinasabi kong nagbibigay suporta, ay siya po yung nag-o-organize ng ating mga rally, nag-o-organize sa kanila, nagbubuklod-buklod sa kanila para po kami ay sabay-sabay na mag-rally at magtestimonya sa mga official government proceedings na ito. Ipinakulong na po nila si Mike Defensor dahil isa po siyang magaling na pasimuno. Kaya napapansin nyo po, simula nung nakulong na si Mike Defensor, ay wala na pong masyadong rally. At wala rin masyadong investigasyon. At ganun po ang nangyayari. Kaya naglelelo na po tayo in that respect, Mr. Matibag. Ang mga huling balita po ay gusto nilang kasuhan si Lian Leviste. Yan, kasama po natin iyan sa mga nagrarally dahil siya rin po ang nag-e-expose ng mga usap-usapan nila noon dun sa Congress kung paano nila nanakawin ang pera ng taong bayan. Isang epektibo rin po yan na tagapagsalita, si Lian Leviste, dahil siya ay cute na cute din at marami rin siyang fans, katulad din siya ni Vico Soto. At isa rin pong iniipit nila ay si Meow Meow, Congressman Kiko Barsaga. Isa rin po siyang malakas na tagapagsalita patungkol sa ating pagkontra dito sa pagnanakaw nila ng pera mula sa mga flood control projects. Tinatawag po niyang mga buhaya ang mga nasa House of Representatives. At dahil po dyan, siya po ay sinabak at hindi na po siya miyembro ng House of Representatives ngayon at isa na po siyang free agent. Hindi na po siya congressman ng Pilipinas. Hindi na po siya public officer. Yan po ang naging landas ng mga taong nagsalita laban sa korupsyon. Yan po ang naging response ni BBM at ng administrasyong ito, ng gobyernong ito pagdating sa flood control scandal. Napakahabang panahon po na naging problema natin ang pagbaha. Paulit-ulit po
nung nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang maliwanagan kung bakit hindi naaayos ang pagbaha sa ating bansa, bigla ninyong ipinatigil dahil lahat po kayo ay itinuturo at hindi pa po kayo satisfied. Pinakulong nyo pa po silang lahat at kinasuhan nyo pa po silang lahat at kasama nyo na rin po ako dyan sa inyong mga kinasuhan. Kaya't, ang natitira na lang po na gagawin nila ngayon ay sabi ni BBM, magsampa daw sila ng kaso sa mga totoong nananagot. Pero sir, ang ebidensya po ngayon, sufficient na po ang ating mga napag-usapan sa flood control scandal. Sufficient na rin po ang mga lumabas na expose ng mga involved na tao. Sufficient na po ang ebidensya. Meron pong iisang tao na tinuturo at meron din pong maraming tinuturo na kaso at mga tao. Itong mga malalaking tao na ito na sila Saldico, sila Romualdez, at si Mr. Executive ay wala pa pong kaso. Alright? Sir, sige, tingnan natin kung meron pong mangyayari dyan sa inyong pangako. Nakakasuhan na po lahat ng nagnakaw ng ating pera patungkol sa flood control projects. Tingnan po natin kung parehong ang magiging fate niyan ay katulad din ng mga sinabing pangako ninyo noon na nagkaroon na po kayo or magkakaroon ng maraming flood control project na hindi pala nagkatotoo. Okay, tama na po. Break po muna tayo dahil nakakapagod pag-usapan ang problema ng Pilipinas. Magbabalik po ang Resmac with Attorney Harold Respi Show. Ang problema sa mga katiwalian, korupsyon at hindi pagkakaunawaan ng mga namiminuno sa ating bansa. Kailan kaya ito magwawakas? Malulunasan pa ba ito? Bilang isang mamayan po, dito po sa residente ng Almeida de la Paz Subdivision, ay sobrang hirap po ng aming buhay. Ang hirap po ng aming mga sitwasyon. Kita niyo naman po, tungkol naman po sa flood control, nakikiusap po kami na masolusyonan po ang aming suliranin dito po sa pagbaha. Di po tayo tinamaan ng bagyo, pero ito po ang aming lugar. Baha agad. Lalo naman po kung kami po mismo ang tinumpok ng bagyo. Huwag naman po sana umabot na katulad po ng dati na hanggang dibdib po ang tubig dito. Ang mga residente dito ay namamangka. Mas mahal pa po ang pamasahe sa bangka kaysa sa tricycle. Kaya pakiusap po namin sa mga namiminuno sa ating gobyerno, masolusyonan po ang aming suliranin dito po sa Almeida de la Paz Subdivision. Alright! Napaka-dramatic ng video ni Madam. Talagang nasa gitna pa ng baha ang kanyang pagkuha ng video. Ang kanila pong tanong ay kailan kaya masusolusyonan ang pagbaha sa Pilipinas? Kayo po mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Masusolusyonan pa kaya ang pagbaha dito sa ating bansa? Sa totoo lang po si Attorney Harold Respicio, nakikita po niya na ang bansang Pilipinas ay napakadaming tubig sa paligid, napakadaming dagat po, at napakaraming ilog. Kung minsan po, sa aming bayan po, parating binabagyo po yan. Sa bayan namin ng Reyna Mercedes Isabela, parating binabagyo po yan. Signal number 3 kung minsan, madalas signal number 2, parating may malakas ang ulan. At every time, since time immemorial, parati pong tumataas ang tubig. Historically po, ang technique dyan, kapag alam mong tumataas ang tubig, nung bago pa siguro magkaroon ang gobyerno ng Pilipinas, bago pa siguro dumating ang mga Kastila, yung mga ilog na yan ay talagang nag-overflow na po siguro kapag malakas ang ulan. Historically, kapag alam nyo pong ganun ang sitwasyon, siguro po wag muna po kayong tumira doon sa bagay na iyon. Pero po ang nangyari po sa ating lipunan ngayon kasi lalo na po nararamdaman natin dito sa Metro Manila na ang daming mga nakatirang tao dito at ang daming mga gustong tumirang tao dito. Walang sapat na lupa, napipilitan po silang tumira sa mga lugar na hindi po angkop para tirhan ng tao dahil po kapag panahon ng pagbaha at malakas na pag-ulan ay lumulubog po ang kanilang bahay. Kaya po sa tingin ko po, mas maayos po sana ang ating pagpapatupad ng batas at zoning pagdating sa mga lugar kung saan po binibigyan ng pahintulot ang ating mga kababayan kung saan tumira. Kung titignan po ninyo, marami po itong mga ating mga kababayan sa kanilang lugar,
sa kanilang mga tinitirhan, ay hindi po angkop ang kanilang pinagpatayuan ng bahay para po hindi bahain. Yung mga lugar po na iyon ay bahain po. Kaya po dapat magkaroon po tayo ng maayos na regulasyon pagdating sa bagay na iyan. Meron po silang ipinapatupad na national zoning ng mga lupain dito sa Pilipinas para maitalaga na po yung mga lupa kung saan pwedeng tumira, pwedeng hindi tumira, pwedeng tayuan ng negosyo, pwedeng hindi tayuan ng negosyo. Alright, gawin nyo po yan para po maabisuhan ng ating mga taong bayan kung saan sila dapat tumira. Pero po, isipin po ninyo, mga kababayan, hindi po gobyerno ang una at huling solusyon sa mga itong problema. Kung minsan po, kailangan nating tanggapin na ang ating lugar ay binabaha. Kapag alam nyo pong bumabaha dyan, huwag na po kayong tumira dyan. Ang tanging magagawa lang po ng ating gobyerno siguro sa ngayon ay mamigay ng pera para po tayo ayudahan kapag tayo po ay nagsuffer sa mga ganitong mga events. Dahil po kapag ipipilit natin ang flood control, medyo hindi po totoo yan eh. Dahil po yung mga project din sa aming bayan ay hindi naman po talaga pang flood control yun. Hindi mo po makokontrol ang tubig. Dahil po yan ay sumusunod ng shape kung saan siya nakakontain. Kapag merong butas lamang yan sa isang bahagi, makakalusot po yan sa lugar na kung saan siya magsesettle. Kaya kapag ang lugar ninyo po ay historically bahain na po, ay may hirapan po nating i-control yung tubig dahil kapag bumagsak po ang maraming tubig mula sa langit, ang kapangyarihan ng tao po ay walang kakayahang pigilan ang bagay na iyon. Yung mga flood control project po na tinutukoy nila doon sa aming probinsya ay ang totoo po, ang mga iyan ay tawag nito soil erosion mitigation. Ibig sabihin, pinapadiran lang po nila yung river banks. Kapag linagyan mo po ng pader, tingnan po ninyo, yung flood control na tinatawag nila, medyo misnomer po yan. Hindi po maganda yung pangalan na yan kasi kapag narinig natin yung flood control, kapag ginawan ng flood control project, akala natin ay hindi na po matutuloy yung floods. Hindi po. Yung mga flood control project na yan, masarap lang din po kasi silang pakinggan, kaya flood control ang ipinangalan para mabenta sa taong bayan kasi parati po tayong inuuto ng ating gobyerno. Pero kung pag-aaralan nyo po itong mga proyekto na ito, hindi po sila to control floods, pero para po ma-mitigate yung soil erosion. Kaya po, itong mga flood control project na tinatawag ay lilalagyan lamang nila ng pader, yung mga daluyan ng tubig, yung mga river banks. Para po kapag nagkaroon ng malakas na ragasan ng tubig, hindi po madala yung lupa. Pero ang tanong po, sila po ba ang pumipigil ng pagbaha? Hindi po. Hindi po nila napipigilan ang pagbaha. Kaya bossing, BBM, Congress, next time po na gumawa kayo ng mga proyekto, huwag nyo na pong tawaging flood control project. Madidisappoint lang po ang ating mga kababayan dahil matutuloy naman pa rin naman po ang pagbaha. Tawagin nyo na lang pong soil erosion mitigation para po hindi madala yung mga lupain na mula sa mga river banks. Meron din po mga benepisyo ang mga bagay na ito dahil po meron ding mga nakatira doon sa mga riverbanks na iyon, so para hindi madala ang kanilang lupa. At meron din pong mga pananim din po, mga mais at mga palay, para po hindi madala yung mga lupain na iyon. Pero mababaha pa rin po yung mga bagay na iyon at any rate. Marami pa rin pong mga kalabaw at mga baka at mga kambing na malulunod every time na mangyari na iyan. Pero at least po, kapag gumawa po kayo ng mga projects na katulad na ito, pero pwede pong wag po nating nakawin. Pwedeng ganun po ang ating gawin. And by the way po, kung gusto po talaga nating solusyonan ang problema ng pagbaha dito sa ating bansa, hindi po pwedeng barya-barya po ang paggawa natin ng proyekto. Ano po ba ang ginagawa natin? Kaya po itong mga flood control project natin ay hindi nagiging matagumpay dahil po ang ginagawa natin ay segment-segment lamang. So halimbawa, si congressman, sa kanya yung segment na yan. Si mayor, sa kanya yung segment na yan. Si governor, sa kanya yung segment na yan. Sa kanya po yung segment. Sa kanya po yung pader. Doon sa ilog, sa kanyang sariling project iyon. Tapos kanya-kanya na po silang kupit. Kaya hindi po nasusolusyonan yung pagbaha. Kung gusto po ninyo maging maayos po ang ating mga pagbaha dito sa ating bansa, BBM, ang gawin po ninyo ay gumawa po kayo ng grand project na katulad ng ginagawa nila sa ibang bansa. Ginagawa nila sa Japan, ginagawa nila sa Amerika, para po takpan talaga nila yung flow ng tubig. Kapag umulan po ng malakas, meron pong pump talaga na ipapump out yung tubig mula sa location, malakas pabalik doon sa malaking daluyan ng tubig or sa dagat. Hindi po pwedeng barya-barya lamang ang ginagawa nating proyekto para po sa ating mga binabahang mga kababayan. Hanggat, naniniwala po ako, hanggat hindi po mangyari yung mga ganyang grand projects, patuloy pa rin pong pagbaha
ang mangyayari sa mga lugar kung saan nakakaranas ang ating mga kababayan ng pagbaha. Alright, sorry guys. Alam ko po, marami po sa inyo na every year na lang at ganitong season ay parati po kayong binabaha. At alam ko po na marami po sa inyo natanggap nyo na po na ang solusyon ay hindi galing sa gobyerno. Tama po? Kaya ang hilingin na lang po natin sa gobyerno, kung meron po kayong nakalaan na budget para sa mga ganitong pagbaha, pwedeng ibigay nyo na lamang in cash. Kasi kapag gagawin nyo pang flood control yan, baka hindi pa po matupad at hindi pa po magawa ulit katulad ng ipinangako ninyo noon at it turned out nga na ninakaw nyo rin yung pera. Pwedeng ibigay nyo na lang din po for cash na lang po para po makinabang naman kami sa aming mga binabayarang taxes at matulungan talaga natin yung mga naghihirap nating mga kababayan. So, ganun na lang po ang ating gawin, folks. Pero po, kapag mga ganitong bagay ang nangyayari sa ating komunidad, alam na po natin dahil dyan po tayo nakatira. Dumarating po talaga ito every year. Huwag nyo na pong isipin na may darating na tulong sa ating gobyerno. Ang gawin nyo na lang po ay kapag merong announcement ng bagyo o malakas na pag-ulan, iahon nyo na lang po ang inyong mga kalabaw, mga baka, mga hayop, tapos i-mitigate nyo na lang yung mga potential damage na pwedeng mangyari sa inyong mga crops. At kapag nakatira kayo sa mga tahanan, yung mga gamit ninyo sa first floor ay ilipit nyo na lang po sa second floor at talian nyo na lang po at lagyan nyo ng goma ang inyong mga bubong at mga bobeda. At by the way, in the long run, kapag nakatira po kayo at meron po kayong bahay sa mga lugar na madalas na binabaha kada taon, baka gusto nyo namang lumipat na lang ng bahay para po hindi kayo nagdurusa every year. Alright? Dito po sa programa, hindi natin titigilan ang paghahanap ng katotohanan. Kilalanin natin sino nga ba ang dapat singilin sa mga pananagutan nila. Abangan mamaya sa pagbabalik ng Resback! Sa ating bayan noong nakaraang linggo. Impeachment trial pa rin ni VP Sara Duterte at mga bahain pa rin sa ating lugar. Napakalamig at napakaraming ulan. Ito po, sa nangyayaring impeachment trial ni VP Sara Duterte, alam ko po na hindi nyo masyadong naiintindihan at hindi kayo masyadong interesado dito. Pero gusto nyo pa rin pong intindihin, hindi po ba? Dahil po pinapalabas nila na meron siyang kasalanan. Tingnan po natin kung totoong may kasalanan si VP Sara Duterte. Dahil po, ang nakalagay sa batas ay ang may pananagutan pagdating sa pera ng taong bayan ay yung accountable na public official. At yung accountable na public official ay yung siyang may hawak ng pera. At ang humahawak ng pera po ay it's either yung head of agency or yung Special Disbursing Officer na hindi si VP Sara Duterte. Sa instance po ni VP Sara Duterte, hindi po siya yung humawak ng pera, kaya po hindi siya yung ating pwedeng panagutin. Dahil intindihin po natin, isa po siyang leader ng isang malaking ahensya, DepEd po at Office of the Vice President. Pumipirma po siya ng mga plano, nag-a-approve po ng mga bagay-bagay, pero hindi po siya yung mga bumibili at hindi po siya yung tumatanggap ng pera at humihingi ng mga resibo at gumagawa ng resibo o nagre-request ng kung ano-ano pa man para patunayan yung mga transaksyon na nangyari. Ang obligasyon lang po ni VP Sara Duterte ay tignan kung maayos ang pagkakagawa. Kapag kumupit man po yung tauhan ni VP Sara Duterte at hindi maayos ang kanyang pagkakadocument, sila po ang accountable officer at sila po ang dapat parusahan. Hindi pa yung head of agency dahil marami pong ginagawang trabaho ang tao na yan. Tingnan po natin, i-compare po natin yung sitwasyon ni President BBM dahil sa kanyang opisina rin po, Office of the President, kalahating bilyong piso po ang nakalagay na audit findings din po dyan at may notice of disallowance na dapat din pong bayaran ng accountable officer. Kung sinasabi po natin na si BBM po ang dapat magbayad at managot sa mga maliliit na audit findings na ito, di ipakulong na rin natin si BBM at impeach na rin natin si BBM. Hindi lang po si VP Sara Duterte. Pero at any rate po, basta po pagdating sa pananagutan ng pera ng taong bayan, dapat po may pruweba na ang nagnakaw
ay yung head of agency para mapanagot natin yung head of agency na yon. Meron dapat instruction na siyang nag-utos na nakawin mo yan at ibigay mo sa akin yung pera. Meron dapat ebidensya ngayon. Kung hindi po, kung wala pong ipresenta ang prosecution tungkol sa bagay na yan, ay hindi po natin may impeach si VP Sara Duterte. Po. At ngayon po mga kababayan, alam ko pong malamig ang panahon ngayon. Alam ko po na namimiss nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. Namimiss nyo na ang inyong mga boyfriends and girlfriends. Namimiss nyo na ang inyong mga asawa. At kapag kayo naman ay single, gusto nyong may parating kayakap at ka-dancing. Alright? Para po sa ating pagtatapos, bibigyan ko po kayo ng isang awitin para po lahat tayo ay sumayaw ngayon. Favorite ko po ito, Tennessee Waltz. Yeah, buddy! Alright, 10:06 Band, baby! I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the nights on the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. The 10:06 Band. I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night on the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Ito po si Attorney Harold Respicio. Justisya ang sandata. At ito po, ang Resback. Kasama po ninyo sa katotohanan si Attorney Harold Respicio kada linggo, Monday dito sa Net25, 7:30 ng gabi. At maraming salamat po sa ating mga kasama. 10:06 Band, Mark baby! Hit it, boy!